So ibig sabihin po, meron tayong dalawang senaryo. Possible na nagre-recurve po yung mga bagyo at habang dumadaan po sa ating kalupaan. Sa kasagsagan ng init ng panahon, posibleng umabot sa 2 bagyo ang pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong buwan ng Mayo. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kung hindi man ito maglalandfall o dumaan sa bansa, ay posibleng tahakin nito ang silangan ng Pilipinas. Ngunit paglilinaw ng Weather Bureau, kahit may mga pag-ulan nang nararanasan sa ilang lugar sa bansa, wala pa ring bagyo na nabubuo sa PAR ngayong taon. Pag kunwari, mababa yung pamumuo ng mga bagyo dito sa may silangan po ng Mindanao o kapag malapit na dito sa may Eastern Visayas, yung recurvature niya ay dito po sa may areas ng Eastern Visayas and mainland Luzon. So magkakaroon po dyan ng matitinding ulan at saka po malakas na hangin. Kapag medyo mataas naman yung pamumuo ng mga bagyo, kapag dito sa may silangan ng Visayas at malayo sa ating kalupaan. Sa programang Lifesaver, sinabi ni PAGASA Administrator Dr. Nathaniel Servando na sa mga susunod na dekada ay mas maraming mga pag-ulan pa ang dadalhin ng mga bagyo na makakaapekto sa bansa. Ito ay dahil sa tinatawag na climate change o pagbabago ng klima sa mundo. Ang pagtaas aniya ng temperatura ay nagpapabago din sa direksyon ng mga bagyo. Ang nakikita kasi natin yung nagiging matindi ang impacts, no, ng mga bagyo, no. Kahit hindi malakas, kahit ito ay tropical depression lamang or storm, ito ay nagdadala ng matinding epekto dahil nagdadala ng mga malalakas na ulan, no. Isa sa mga binago ng PAGASA sa pagbibigay nito ng babala sa publiko ukol sa paparating na bagyo ay ang pagdaragdag ng kategoryang Super Typhoon at umaabot na sa number 5 ang wind signal. In the Philippines, there are areas na in the next decades, 2030, 2050, ay makakaranas ng pag-increase ng precipitation or rainfall, no? And then may mga areas naman na may slight reduction. Ayon pa kay Dr. Salvando, mas tumutugma na ngayon ang kanilang forecast sa pagbibigay ng magiging direksyon ng bagyo. Pero ayon sa PAGASA, hindi pa tapos ang mararanasang init ng panahon. Base sa record ng ahensya, sa buwan ng Mayo nakapagtatala ng mas matataas na temperatura. In fact, last year, nakapagtala tayo ng extremely dangerous level na heat index at ito yung na-observe during the last week of April. No? Lalo na sa mga lugar na along the coastal areas, no? Kagaya ng Dagupan, Pangasinan. Ayon sa PAGASA, huwag baliwalain ang kanilang inilalabas na heat index forecast. Posibleng magdulot ito ng heat-related na sakit o injury gaya ng pamumulikat, pagkahapo at heat stroke. Para sa iba pang safety tips, manood ng programang Lifesaver tuwing Linggo alas 10 ng umaga dito sa UNTV. Benedict Galasan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.